Itong Meralco Bolts ngayon ay tinitignan ang isang posibilidad o yung senaryo na baka si Chris Newsome kahit na nag-champion sila ay umalis at magpunta dito sa Barangay Ginebra dahil maganda talaga nilalaro nito under ni Coach Tim Cone. So ang Meralco nagpe-prepare ng mga iba't ibang senaryo at isa dyan kung sakaling si Chris Newsome ay umalis, mapipilitan silang gumawa ng isang trade para makapag-upgrade. So ito ang gustong gawin ng Meralco Bolts ngayon ay makuha yung first round draft pick ng Terra Firma para ma-draft nila itong si Cedric Bearfield. So ganito ang i-offer ng Meralco. Itong Terra Firma Jeep, ibibigay yung first round draft pick nila dito sa Bolts. Samantala naman, ang Magnolia Chicken Templados, makukuha nila itong si Raymond Almazan. At ito namang Terra Firma Jeep, makukuha nila itong si Paul Lee mula dito sa Magnolia. Para maliwanag, mapupunta sa Meralco yung first round draft pick ng Terra Firma. Dito naman sa Terra Firma mapupunta si Paul Lee. At dito sa Magnolia mapupunta si Raymond Almazan. Alam natin na malaking bagay itong si Raymond Almazan dito sa Meralco. Dahil siya ang isa doon sa mga gumagwardya kay Junmar bukod kay Brandon Bates. Pero kailangan ng Meralco ng point guard. Dahil kapag umalis si Newsome, kailangan nila ng papalit dyan at si Bearfield ang pinakamagandang candidate. Sa panig naman ng Magnolia Chicken Templados, kung makukuha mo itong si Raymond Almazan, solve na yung problema mo sa sentro. Si Sanggalangan si Almazan, may Twin Towers ka na, nandiyan pa si James Laput at si Abu Tratter. Pwede nang i-trade ang Magnolia ito si Laput o kay si Tratter para sa isang point guard. At ang Terra Firma Jeep naman, makukuha nila itong si Paul Lee. So parang naka-jackpot na rin sila sa ganitong sitwasyon. Baka daw itong si Joshua Monson ay trade dito sa San Miguel Beer kapalit ni Simon Enciso o di kaya ni Jeron Teng. Ayon dito sa mga reports na lumalabas, mukhang gusto ng San Miguel Beer na isang player na makapagbababa ng bola na may scoring capability katulad ni Monson. Dahil ito si Enciso, hindi consistent ang kanyang laro. At ganyan din ito si Jeron Teng. So isa dyan sa dalawang yan ang ipapalit ng San Miguel Beer. Itong si Monson lately nag-develop na at gumanda na yung performance niya dito sa Northport Batampier. Kaya sa tingin ng karamihan pwede na ito na magamit ng San Miguel. Although sa tingin ng iba hindi kinakailangan ng San Miguel Beer ng additional wingman. Parang ang gusto nila ay magdagdag ng isa pang power forward. Sa tingin ko rin parang dapat yan ang i-prioritize nitong SMB. Dahil yan ang kulang sa kanila ngayon. Power forward at isang backup center. Ngayon kung kukunin nila ito si Joshua Monson, talaga kinakailangan pakawalan nila itong si Enciso dahil ma-overload yung posisyon nila dito sa guard. At kung itong si Jeron Teng, sa tingin ko baka kinakailangan din nilang i-trade yan. Although, merong mga nasa management na ayaw bitawan ito just in case na magkaroon ng injury. Alam naman natin kapag merong injured player sa San Miguel, diyan lumalabas yung importansya ng malalim na bench. Kaya sa tingin ko itong San Miguel Beer, marami pang kinakailangan gawing adjustment bukod dito sa potensyal na pagkuha nila kay Joshua Monson. Alam din natin na bukod dito kay Monson, marami ding teams ang gustong kumuha doon sa first round draft pick ng Northport Batampier. Pero hindi pa yata nakatitiyak kung saan mapupunta yan. Marami pang pinaplano itong SMB ng mga posibleng trades. At itong pagkuha kay Monson ay umpisa pa lamang yan. Parang iniintay lang ng San Miguel na matapos itong laro ng Gilas. And of course, gusto rin nila siguraduhin na makikita muna at may evaluate yung performance ng mga rookies dito sa darating na draft combine.